Ang aralin sa video na ito ay una, talasalitaan. Ikalawa, ang salaysay ng kwentong bayan na si Juan Osong. Ikatlo, pagsusuri sa akda sa tulong ng chart at pagtukoy sa elemento ng maikling kwento na matatagpuan sa akda. Dumako na tayo sa unang bahagi ng ating aralin sa video na ito, ang talasalitaan, kahulugan ng mga piling salita na ginamit sa akda. Unang bilang, kwartel. Ito ay isang lugar kung saan naaayos at nakatira ang isang grupo ng mga taong naglilingkod sa militar o pulisya. Ikalawa, malalantad, mabubunyag o masisiwalat. Ikatlo, katakam-takam, masarap o hinahangad. Ikaapat, nangangahas, sumubok o naglakas loob. Ikalima, posong, taong mapagbiro, pilyo o pilosopo. Ikaanim, kumaripas, tumakbo o mabilis na umalis. Dumako tayo sa salaysay ng kwentong bayan na ang pamagat si Juan Osong. May utos ang alkalde sa mensahero ng bayan kung saan nakatira si Juan Osong na ipabatid sa mga mamamayan ang bagong ordinansa na nagbabawal na maglakad sa kalsada pagsapit ng alas 10 ng gabi. Dahil nasa lansangan pa si Juan Osong ng alas 10, ipinasya niyang gumapang. Nakita siya ng pulis at tinanong, "Bakit narito ka pa? Hindi mo ba alam na bawal sa taong bayan ang maglakad sa kalye pagkatapos ng alas 10 ng gabi?" Tumugon si Juan, "Opo, alam ko po. Pero nakikita naman ninyo, hindi po ako naglalakad. Ako po ay gumagapang." Isang araw, dumaan sa kwartel ng militar si Juan. Kapag dumaraan ang isang tao sa kwartel, inaasahang ito'y mag-aalis ng sombrero at sumaludo sa bandila. Nang tawagin ng gwardya si Juan at tanungin kung bakit hindi siya nag-alis ng sombrero, sinabi ni Juan, "Ginoo, kung mag-aalis po ako ng sombrero, malalantad po ang ulo ko sa init." "Ah, iyan bang dahilan mo? Kung gayon, wag na huwag ka nang aapak sa lugar na ito kahit kailan." Dahil kinakailangang dumaan si Juan sa munisipyo araw-araw para pumuntang palengke, ipinasya niyang humukay ng lupa sa kanyang bukid at inilagay sa kanyang kariton. Ipinahila sa kalabaw ang kariton habang nagdaraan sa munisipyo. Nakita siyang muli ng sundalong nagbabawal sa kanyang dumaan sa lugar na iyon. Noong isang araw at sinabi ito, "Hindi ba sinabi kong huwag na huwag ka nang aapak sa lupang ito kahit kailan?" Sumagot si Juan, "Opo, pero nakaapak naman po ako sa sarili kong lupa." Ang sabi ni Juan. May nakatatandang kapatid si Juan na nagngangalang Pedro. Isang araw, nang papaalis sila sa kanilang bahay, sinabi ni Pedro na ikandado ni Juan ang pinto. Pero sa halip nito, ang ginawa ni Juan ay dinala ang pinto. Nang tanungin ni Pedro kung bakit dinala ni Juan ang pinto, sinabi nitong mas mainam na huwag na itong iwan para wala talagang makapasok dito. Nagdala rin si Juan ng palakol dahil magsisibak silang magkapatid ng kahoy sa gubat. Nang nasa gubat na sila, nakahanap sila ng malilim na puno at ipinasya nilang akyatin ito upang doon makapagpahinga. Habang nasa itaas ng puno, may grupo ng magnanakaw na dumaan sa ilalim at nagsimulang buksan ang kanilang sako para paghati-hatian ang kanilang ninakaw.
muntik nang mag-ingay si Juan pero pinigilan siya ni Pedro. Pagkatapos, nagsimulang magluto ang mga magnanakaw. Katakam-takam ang amoy ng kanilang niluluto at muli gustong bumaba ni Juan mula sa puno. Ibinagsak ni Juan ang pinto at nagulat ang mga magnanakaw. Pinalakas ang boses at sinabing, "Ako'y malaking tao, isang higante. Bakit kayo nangangahas na istorbohin ako?" Kung sadyang ikaw nga ay higante, hamon ng mga magnanakaw, ihulog mo nga ang isa sa iyong mga ngipin? At hinulog nga ni Juan ang palakol. Kaya kumaripas ng takbo ang mga magnanakaw. Naiwan ng mga ito ang kanilang nilulutong pagkain. Noon na lamang bumaba sina Juan at Pedro at kinain ang pagkain ng mga magnanakaw. Iniuwi rin nila ang sako ng mga gamit na naiwan ng mga ito. Iyong napakinggan ang nakakatuwang kwentong bayan na ang pamagat si Juan Osong. Dumako tayo sa bahaging pagsusuri sa akda sa tulong ng chart at pagtukoy sa elemento ng maikling kwento na matatagpuan sa akda. Pansinin ang chart na nasa iyong screen. Narito ang mga elemento ng maikling kwento: ang tauhan, tagpuan, suliranin at banghay. Isa-isahin nating sagutan ang mga tanong sa bawat elemento. Dumako tayo sa unang elemento, ang tauhan. Sino-sino ang mga tauhan sa maikling kwento at paano naging mabisa ang kanilang karakter sa mas malalim na pag-unawa sa kwento? Narito na ang sagot sa unang elemento. Ang mga tauhan sa kwento ay sina Juan, ang pilosopo at mapagbirong karakter sa kwento. Si Pedro, ang kapatid ni Juan na kasama niya sa puno at sumasaway sa kanya sa tuwing siya ay nakakaisip ng mga gagawin na maaaring magpahamak sa kanila. Ang pulis, ang sumisita kay Juan sa tuwing may paglabag ito. Pangkat ng mga magnanakaw na naisahan ni Juan kaya naiwan ang mga mahahalagang gamit ng mga ito. Ang mga karakter sa kwentong binasa ay epektibo sapagkat mapapatawa ka sa mga sagot ni Juan sa tuwina. Akma din ito sa kasalukuyang panahon sapagkat ang mga kabataan ay likas na ang ilan sa pagiging pilosopo sa mga sagot. Madalas, hindi nila intensyon na manginis kundi magbiro lang o magpalusot sa mga nagagawa nilang kasalanan, lalo na kapag nahuli sila at walang masabing mabuting dahilan kung bakit nagawa ang isang bagay. Gayunpaman, hindi nangangahulugan na sila ay masamang tao. Isa lamang ito sa mga kaugalian sa makabagong panahon, dulot na rin ng mga napapanood sa telebisyon at internet. Ang ikalawang elemento, tagpuan. Saan naganap ang kwentong binasa at paano ito nakatulong sa kulturang nakapaloob sa kwento? Basahin ang nasa iyong screen. Ang kwento ay naganap sa isang bayan kung saan ang magkapatid na si Juan at Pedro ay naninirahan. Sa tapat ng munisipyo kung saan araw-araw si Juan dumadaan at nakikitang lumalabag sa ipinag-uutos ng pinuno ng bayan. Nakatulong ang pagiging palabiro at pilosopo ni Juan upang ipakilala pa ng lubos ang kulturang Pilipino na siyang dahilan kung bakit tinagurian tayong mga masayahing tao sa kabila ng hirap na pinagdadaanan. Ngunit ang labis na pagbibiro ay hindi rin nakakabuti, lalo na kung ito ay lumalabag na sa patakaran na ipinag-uutos ng bayan upang maging mapayapa at maayos ang ating kapaligiran. Halimbawa nito, ang curfew na tahasang hindi sinunod ni Juan at dinaan niya na lamang sa biro ang lahat. Ang ikatlong elemento ay suliranin. Ano ang naging pangunahing suliranin sa akdang binasa at paano ito naging mabisa upang maisakatuparan ang pagbibigay ng mensahe ng akda?
Arito ang maaaring makatulong na sagot sa iyo. Ang unang naging suliranin sa kwento ay ang hindi pagsunod ng mamamayan sa ordinansa ng kanilang bayan. Lubhang mahalaga iyon upang mapanatili ang kaayusan at kapayapaan ng isang lugar. Ang curfew na hindi sinunod ay nagsanga pa ng ibang problema katulad na lamang ng nasa kwento kung saan nakatagpo si Juan at Pedro ng grupo ng mga magnanakaw. Sila marahil ang grupo na sinasamantala ang katahimikan ng gabi upang makagawa ng krimen at mapagsamantalahan ang kapwa mamamayan. Dahilan marahil kung bakit nag-utos na ipatupad ang curfew. Nais din ng may akda na iparating sa lahat na huwag idaan sa biro at pamimiloso po ang lahat. Isa sa alang-alang natin ang mga taong nagsusumikap upang makapamuhay tayo ng payapa at maayos sa ating lugar. Ang panghuling elemento ay banghay. Isulat ang pagkakasunod-sunod ng mga pangyayari sa kwentong Si Huwang Osong. Matapos itong isulat ay isalaysay sa klase ang iyong naitala mula sa gawain. Paano ba yan? Ikaw naman ang gumawa ng huling elemento sa kwento na ating binasa. Good luck sa iyo! Isang mahalagang aralin muli ang iyong napanood. Maraming salamat sa panonood sa channel na Aralin sa Filipino. Huwag mag-atubiling mag-comment ng inyong tanong, suggestions o paglilinaw ukol sa aralin. Munting kahilingan sa iyong kaibigan, paki-like, share and subscribe para updated ka sa mga susunod pang bagong video ng Aralin mo sa Filipino.